Mga kapatid, alam ninyo, maraming tao ngayon sa panahon nating ito ang pagod na pagod na. Hindi lang pagod sa trabaho, kundi pagod na sa buhay, pakot na sa balita na dakman, pakot na sa paktas na presyo, pakot na sa mga problema sa pamilya, pakot na sa mga pangarap na tila paulit-ulit na nababasak. At sa gitna ng lahat na ito, dumarating ang isang tahimik ngunit mapanganib na tukso, ang sumuko. May mga kabataan ngayon, ilang beses nang nag-apply ng trabaho rejected pa rin. May mga ama at ina araw-araw nagtatrabaho pero kulang pa rin ang kinikita. May mga OFW umiyak sa gabi dahil malayo sa pamilya pero kailangan magpakatatag. May mga taong tahimik na lumalaban sa depression, ngumiti sa umaga pero sa gabi mag-isa nilang dinadala ang bigat ng mundo. At alam ninyo kung ano ang sinasabi ng mundo sa kanila? Sumuko ka na, hindi na yan para sa'yo. Pagod ka na, tama na. Hindi ka naman mananalo. Pero mga kapatid, makinig kayo mabuti. Hindi ganyan magsalita ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nagsasabing sumuko ka na. Ang Diyos ay nagsasabi, anak, lumaban ka pa kahit isang beses pa. Kaya nga napakagandang paalalang ito. Ang taong nagtatagumpay ay hindi yung hindi kailanman natalo, kundi yung natalo na pero bumangon at sumubok muli. Tingnan ninyo ang buhay. Ilang beses ka bang nadapa bago ka natutong maglakad? Ilang beses kang nakamali bago ka natutong magmahal ng tama? Ilang beses kang nasaktan bago mo naunawaan kung ano ang tunay na mahalaga? Hindi ba't ang bawat tagumpay ay dumaan sa maraming kabiguan? Kaya kung ngayon, nararamdaman mong gusto mo ng sumuko, huwag kang susuko. Pwede kang magpahinga o, pwede kang umiyak o. Pwede mong sabihin sa Diyos, Lord, pagod na po ako. O, pero huwag mong sasabihin, Lord, ayoko na. Dahil baka, mga kapatid, baka lang yung breakthrough mo, isang hakbang na lang. Yung sagot sa panalangin mo, malapit na pala. Yung himala na hinihintay mo, nasa susunod na pagsubok mo. Alam ninyo, maraming tao ang nawawala sa landas hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil sumuko sila ng masadong maaga. Parang magsasaka, nagtanim, nagdilig, nahintay, pero dahil hindi agad tumubo, iniwan ang lupa. Hindi niya alam kung nahintay lang siyang kaunti pa, may aanihin na sana siya. Ganun din tayo. Minsan ang Diyos ay tahimik, hindi dahil iniwan kaniya, kundi dahil hinuhubog kaniya. Hindi kaniya pinapadali, kundi pinapalakas. Kaya makapatid, kung ikaw ay sugatan ngayon, pagod, halos hindi na makabangon. Pakinggan mo ito, hindi mula sa akin, kundi parang. Mula sa pusong Diyos, anak, huwag kang susuko. Kung hindi mo na kaya tumakbo, maglakad ka. Kung hindi mo na kaya maglakad, gumapang ka. Pero huwag kang titigil. Dahil ako ay kasama mo sa bawat hakbang hanggang sa iyong tagumpay. At balang araw, kapag nalampasan mo na ang lahat na ito, hindi
mo sasabihin. Buti na lang madali ang buhay. Kundi sasabihin mo, buti na lang hindi ako sumuko. Mga kapatid, may isang napakagandang katotohanan na madalas nating nakakalimutan sa gitna ng ating mga kabiguan. Hindi lahat ng pintuang sarado ay talagang nakalok. Minsan, kailangan mo lang itong itulak. Pero alam ninyo kung ano ang ginagawa ng maraming tao ngayon? Isang beses kumatok, walang sumagot, alis na agad. Isang beses sumubok na bigo, titigil na agad. Isang beses nasaktan, ayaw na muling magmahal. Ganito ang mundo natin ngayon, mabilis sumuko sa panahon ng instant results. Gusto natin instant success. Sa panahon ng social media, akala natin lahat ng tao ay umaangat kaya kapak tayo, ay nahihirapan. Iniisip natin, ako lang ba ang ganito? Siguro hindi. Ito para sa akin. Pero mga kapatid, hindi lahat no ay ibig sabihin ay never. Minsan ang noong buhay ay hindi pagtanggi kundi pagsubok kung gaano mo kagusto. Pagsubok kung gaano kalalim ang iyong pananampalataya. Pagsubok kung hanggang saan kalalaban. Alam ninyo, sa panahon ngayon, may mga taong ilang beses nang na-reject sa trabaho pero tumigil na agad. May mga relasyon na nasira at dahil doon, isinara na nila ang puso nila habang buhay. May mga pangarap na pinatay. Hindi dahil imposible, kundi dahil natakot silang subukan ulit. Pero tanungin mo ang sarili mo, paano kung hindi pala sarado ang pintuan, mahina lang ang pagtulak mo? Paano kung hindi ka tinanggihan ng Diyos, sinusubok ka lang niya? Paano kung ang sagot niya ay hindi? No. Kundi, show me how much you want this. Naalala ko ang isang kwento. May isang lalaki, ilang taon nang nag-apply sa isang kumpanya. Paulit-ulit siyang tinatanggihan. Lahat na kaibigan niya, sinabihan na siya. Tama na, hindi yan para sa iyo. Pero sa loob niya, may apoy, may paniniwala na doon siya tinatawag. Kaya ano ang ginawa niya? Hindi siya sumuko. Nag-aral pa siya, nag-improve siya, bumalik siya, kumakatok siya ulit. At isang araw, binuksan ang pinto. At nung tinanong siya, bakit ka bumalik kahit ilang beses kang tinanggihan? Ang sagot niya, kasi naniniwala ako, hindi pa sarado ang pinto, hindi ko lang tinulak ng sapat. Kapatid, ganun din ang Diyos sa atin minsan. Hindi niya agad ibinibigay. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil gusto niya tayong palalimin. Hindi niya agad binubuksan ang pinto, hindi dahil sarado, kundi dahil hinihintay niya kung gaano tayo kakatok, kung gaano tayo magtitiwala. Kaya kung ikaw ngayon nasa harap ng isang pintuang tila sarado, huwag kang agad umalis. Huwag mong agad isipin na hindi ito para sa akin. Baka kailangan mo lang ulit kumatok. Kailangan mo lang ulit manalangin.
Kailangan mo lang ulit sumubok ng mas buong puso. Dahil tandaan mo ito, ang patangging ng mundo ay hindi katapusan ng kwento mo. Minsan, ito ang simulang mas malalim mong pananampalataya. Kaya mga kapatid, kung ang puso mo ay pagod na, kung ang isip mo ay puno ng duda, pakinggan mo ang bulong ni Diyos sa'yo ngayon. Anak, huwag kang umalis. Nandito lang ako sa likod ng pintuang yan. Konti pa, itula mo pa, maniwala ka pa. At makikita mo hindi ito sarado. Naghihintay lang ito na ikaw ay hindi sumuko. Mga kapatid, sa gitna ng lahat ng ating pinagdaraanan, ngayon gulo sa mundo, takot sa kinabukasan, pagod sa paulit-ulit na problema, may isang simpleng salita na kayang magbago ng lahat. Push. Pero hindi ito yung push na basta pagtulak lang. Ito ay may malalim na kahulugan. Pray until something happens. Manalangin hanggang may mangyari. Dahil ang totoo, maraming tao ang marunong magdasal, pero kakaunti ang marunong magtiyaga sa panalangin. Isang beses nagdasal, walang nangyari, tumigil na. Ilang araw naktiwala, walang pagbabago, sumuko na. Nagdasal para sa pamilya, hindi agad gumanda, nawalan ng pag-asa. Pero mga kapatid, hindi ganito ang pananampalatayang itinuturo sa atin ng Diyos. Tingnan ninyo ang kasulatan. Si David, bago naging hari, ilang taon siyang hinabol, tinago, pinahirapan, pinahiran na siyang langis bilang hari, pero hindi agad ibinigay ang trono. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi lang nahahanda ng tagumpay, hinahanda niya ang puso. Si Joseph, may panaginip mula sa Diyos. Pero ano ang dinaanan? Tinapon sa balon, ipinagbili bilang alipin, ibinilanggo kahit walang kasalanan, taon ang lumipas bago niya nakita ang katuparan. Kung sumuko siya sa kulungan, wala sanang kwentong tagumpay. At tandaan ninyo, ang babaeng iyon sa Ebanghelyo, ang mapilit na ina, ang babaeng hindi tumigil sa paglapit kay Jesus kahit tila hindi siya pinapansin. Si Canaanite woman, pinaksarhan, sinubok, tila tinanggihan, pero hindi siya umalis. At sa huli, sinabi ni Jesus, dakila ang iyong pananampalataya. Bakit? Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil hindi siya sumuko. Mga kapatid, sa panahon ngayon, gusto natin agad ang sagot. Instant noodles, instant success, instant healing, pero ang Diyos, hindi instant. Ang Diyos ay intentional. Minsan hindi niya agad sinasagot ang panalangin mo, hindi dahil hindi niya naririnig, kundi dahil hinuhubog niya ang iyong pagtitiwala. Kaya kung ikaw ngayon, paulit-ulit na nagdadasal para sa pamilya mo, para sa trabaho, para sa kalusugan, para sa kapayapaan ng puso mo, at parang walang nangyayari, huwag kang titigil. Push ka lang. Manalangin kahit pagod ka na. Manalangin kahit wala kang maramdaman. Manalangin kahit parang tahimik ang Diyos. Dahil tandaan mo ito, mga kapatid, ang tagumpay sa buhay espiritual ay hindi ibinibigay sa mabilis sumuko,
kundi sa marunong maghintay at magtiyaga. At balang araw, kapa dumating na ang sagot ng Diyos, maintindihan mo kung bakit pinahaba ang paghihintay. Maiyak ka hindi sa sakit, kundi sa pasasalamat. At sasabihin mo, Lord, salamat, hindi mo ako pinabayaan. Salamat, hindi ako sumuko. Salamat, tinuruan mo akong mag-push. Manalangin hanggang sa may mangyari. Mga kapatid, may mga sandali sa buhay na kahit gaano kakalakas, darating ka sa punto na wala kang matabuhan. Walang tatawag sa'yo, walang makacheck kung okay ka pa, walang makatutulak sa'yo para bumangon. At doon nagsisimula ang isang napakahirap na laban, ang labanan sa lupa, sarili mo. Sa panahon natin ngayon, napakaraming tao ang sanay na umasa sa iba. Sa approval ng social media, sa encouragement ng kaibigan, sa presensya nga, pamilya, pero paano kung isang araw wala sila? Paano kung ikaw na lang at ang katahimikan? Mga kapatid, dito pumapasok ang isang napakahalagang katotohanan. Matutong palakasin ang sarili kahit walang ibang sumusuporta sa iyo. Hindi ito kayabangan, hindi ito pagiging independent na walang Diyos. Ito ay pananampalataya na kahit mag-isa ka, hindi ka nag-isa. Bakit? Dahil ang sabi ngang Panginoon ang Espiritu, niya ay nananahan sa loob mo. Ang Holy Spirit, hindi lang siya nasa simbahan, hindi lang siya nararamdaman sa retreat, nasa puso mo siya. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay mahina ka, pakinggan mo ito, mga kapatid, hindi ka mahina, may lakas sa loob mo na hindi mo pa ginagamit. Hindi ka walang kakampi, may espiritu ng Diyos na lumalaban kasama mo. Pero ang problema, hindi natin siya pinapansin. Mas pinapakinggan natin ang boses ng takot, hindi mo kaya, walang mangyayari, mag-isa ka lang. Pero may mas malalim na tinig, tahimik, banayat, boses ng Holy Spirit na nagsasabi, Anak, kaya mo, hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil kasama mo ako. Mga kapatid, may mga araw na kailangan mong kausapin ang sarili mo. Hindi para lokohin, kundi para paalalahanan. Sabihin mo sa sarili mo, pagod ako, pero lalaban pa ako. Nasasaktan ako, pero magtitiwala pa rin ako. Walang sumusuporta sa akin ngayon, pero hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Diyos. Alam ninyo, maraming santo, maraming dakilang tao, dumaan sa panahon ng matinding pag-iisa. Walang pumalakpak, walang umintindi, walang nag-encourage. Pero bakit sila nagpatuloy? Dahil natutunan nilang kunin ang lakas mula sa loob, mula sa presensya nga Diyos na nananahan sa kanila. Kaya kung ikaw ngayon, mag-isa sa laban, walang makausap, walang sumusuporta, huwag mong isipin na tapos ka na. Baka ito ang sandali na tinuturuan ka nga Diyos na tumayo sa sarili mong paa.
Ito ang panahon na pinalalalim niya ang iyong pananampalataya. Ito ang pagkakataon na matutunan mong marinig ang tinig niya sa loob mo. Kaya mga kapatid, palakasin mo ang sarili mo, pero huwag mong kalimutan kung saan nanggagaling ang lakas mo. Hindi sa ego, hindi sa pride, kundi sa Diyos na nananahan sa iyo. At balang araw, kapag nalampasan mo na ang panahong ikaw ay mag-isa, masasabi mo, hindi pala ako mahina, hindi pala ako nag-iisa, dahil sa loob ko naroon ang Diyos. At siya ang nagpalakas sa akin para hindi sumuko. Mga kapatid, sandali, huminto ka muna at isipin mo ito ng malalim. Ano kaya ang magiging buhay mo kung hindi ka sumuko? Kung hindi ka sumuko sa relasyon mong halos masira, kung hindi ka sumuko sa paghahanap buhay kahit paulit-ulit kang nadadapa, kung hindi ka sumuko sa laban mo sa sakit, sa lungkot, sa pagod, ano kaya ang mangyayari? Alam ninyo, maraming tao ang hindi nabigo dahil mahina sila, nabigo sila dahil hindi nila nakita. Ang mangyayari kung nagpatuloy pa sila, isipin mo, yung mag-asawa na muntik ng maghiwalay, pero pinili nilang mag-usap, magpatawad at magsimulang muli. Ngayon, sila ang nagbibigay inspirasyon sa iba. Yung taong baon sa hutang, halos mawalan ng pag-asa, pero nagtiyaga, nagsakripisyo, nagbago ang diskarte. Ngayon, nakabangon at tumutulong na rin sa iba. Yung may sakit, halos sumuko na, pero kapit lang sa Diyos. Sumunod sa proseso. Nagtiwala kahit mahirap. Ngayon, buhay pa at may bagong misyon. Mga kapatid, may kagandahan sa kabila ng paghihirap. Pero hindi mo iyon makikita kung titigil ka sa gitnang laban. Kaya nga, ang problema natin minsan, nakatuon tayo sa hadlang, hindi sa pangako. Nakikita natin ang sakit, pero hindi ang pagaling. Nakikita natin ang problema, pero hindi ang posibilidad. Nakikita natin ang hirap, pero hindi ang biyayang naghihintay sa dulo. Pero ang Diyos, iba ang tingin niya. Habang ikaw ay umiyak, nakikita niya ang iyong pagbangon. Habang ikaw ay nahihirapan, nakikita niya ang iyong tagumpay. Habang ikaw ay nagduda, nakikita niya kung ano ang kaya mong marating. Kaya makapatid, huwag mong ituon ang mata mo sa harang, ituon mo sa layunin. O mahirap ang tagumpay, o may kapalit ito. O may sakripisyo, oras, luha, pagod, minsan pati pride mo. Pero tandaan mo ito, ang nga bagay na tunay na mahalaga, hindi madaling makuha. Ang mabiyayang galing sa Diyos, kadalasang dumadaan sa proseso. Kaya kung ikaw ngayon, nasa gitnang laban, pagod ka na, halos gusto mo nang bumitaw, isipin mo ito. Paano kung ang susunod na hakbang mo ang magdadala sayo sa breakthrough? Paano kung ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay bahagi ngang pagaling mo? Paano kung ang pinagdadaanan mo
ay nakahanda sa iyo para sa mas malaking biyaya. Nga kapatid, ang tagumpay ay hindi para sa mabilis, kundi para sa matiyaga. Hindi para sa pipitra na hindi para sa hindi sumusuko kahit nasasaktan. Kaya ngayon, piliin mong lumaban. Piliin mong maktiwala. Piliin mong tumingin hindi sa hadlang, kundi sa pag-asa na naghihintay sa kabila nito. At balang araw, kapag narating mo ng dulo ng laban na ito, hindi mo naaalalahanin kung gaano kahirap. Aalalahanin mo kung paano ka dinala ng Diyos sa tagumpay. At sasabihin mo, buong puso, buti na lang hindi ako sumuko. Mga kapatid, sa mundo ngayon, kapag sinabi mong success, ang unang pumapasok sa isip ng marami ay pera, posisyon, kapangyarihan, pagkilala. Pero hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw. Hindi lahat ngang umaangat tunay na nagtatagumpay. Bakit? Dahil ang tunay na tagumpay, hindi lang sinusukat sa taas na rating mo, kundi sa lalim puso mo habang umakyat ka. At dito pumapasok ang isang bagay na napakahirap tanggapin sa panahon ngayon. Ang tunay na tagumpay nangangailangan ng kababaang loob. Mga kapatid, ang pride tahimik pero mapanira. Habang umaangat ka, unti-unti nitong binubulong sa iyo. Makaling ka na, kaya mo na mag-isa. Hindi mo na kailangan ang iba, pati ang Diyos. At hindi mo na mamalayan, umaangat ang buhay mo, pero bumababa ang kaluluwa mo. Ilang boses na tayong nakakitang ganito? Magataong nagsimula ng simple, mabe, mapagpakumbaba, pero nung nagtagumpay, nagbago. Hindi na marunong makinig, hindi na marunong humingi ng tawad, hindi na marunong magpasalamat. At sa huli, kahit marami silang naabot, nawala naman ang pinakamahalaga, ang puso na marunong magmahal at magpakumbaba. Mga kapatid, kung gusto mong magtagumpay sa mata ng Diyos, kailangan mong matutunang bitawan ang ego mo. Hindi ibig sabihin nito na wala kang halaga, kundi alam mo kung saan nanggagaling ang halaga mo. Hindi sa achievements mo, hindi sa yaman mo, kundi sa Diyos na nagbibigay sa iyong lahat. Kaya nga ang hamon sa atin ay hindi lang maging successful, kundi patunayan na ikaw ay karapat-dapat hindi sa salita, kundi sa paraan ng pamumuhay mo. Paano? Sa pagtitiyaga kahit walang nakakakita. Sa pagsasakripisyo kahit walang pumapalakpak. Sa pagpapakumbaba kahit may dahilan ka para magmalaki. Mga kapatid, ang mundo sasabihin. Ipakita mo kung gaano ka kagaling. Pero ang Diyos sasabihin, ipakita mo kung gaano kakababa ang loob. Dahil tandaan ninyo ito, ang Diyos ay hindi humahanga sa yabang, kundi naantak sa pusong marunong yumuko. Kaya kung ikaw ngayon, unti-unti nang umaangat ang buhay. Mag-ingat ka, hindi sa tagumpay, kundi sa kung paano mo ito hinahawakan. Panatilihin mong marunong kang magpasalamat. Panatilihin mong marunong kang makinig. Panatilihin
mong marunong kang lumuhod sa Diyos. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano kakataas sa mata ng tao, kundi kung gaano kakababa sa harap ng Diyos. At kapag natutunan mong pagsabayin ang tagumpay at kababaang loob, doon mo masasabi, mga kapatid, Panginoon, hindi lang ako umangat. Naging karapat-dapat din ako sa biyayang iyong ipinagkaloob. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kakaiba ang laban. Hindi lang kasalanan ang kalaban, kundi ang sobrang pagod. May dalawang uri ng panganib na tahimik na sumisira sa kaluluwa, katamaran at sobrang pagiging abala at nakakagulat. Pareho silang may isang resulta. Unti-unti kang lumalayo sa Diyos. May-maya tao, hindi nagdarasal dahil tamat. Bukas na lang, pag may time na. Pag okay na ang buhay ko, pero meron ding mas delikado, yung mataong sobrang busy, hindi dahil ayaw nilang magdasal, kundi dahil wala na silang panahon. Mga kapatid, sa mundo ngayon, parang badge of honor ang pagiging busy. Kapag tinanong ka, kamusta ka? Ang sagot, grabe, sobrang busy. Parang ipinagmamalaki pa natin na wala na tayong pahinga, na wala na tayong oras, na halos wala na tayong sarili. Pero tanungin mo ang sarili mo ng tapat, habang dumadami ang ginagawa mo, lumalalim ba ang relasyon mo sa Diyos? Habang umaangat ang karir mo, lumalalim ba ang kapayapaan mo? Habang napupuno ang schedule mo, napupuno ba ang puso mo? Dahil minsan, hindi kasalanan ang sumisira sa iyo, kundi ang sobrang pagkaabala. Unti-unti mong nakakalimutan ang Diyos, unti-unti mong nakakalimutan ang sarili mo, unti-unti mong nakakalimutan kung bakit ka ba nagsimula. At ang masakit, sa kakatrabaho mo para mabuhay, nakakalimutan mong mabuhay. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi laban sa trabaho, hindi niya sinasabing tumigil ka sa pangarap mo. Pero pinapaalala niya, anak, huwag mong hayaang mawala ako sa gitna ng lahat ng ginagawa mo. Dahil kahit gaano ka ka-successful, kahit gaano karami ang naabot mo, kung nawala ang Diyos, kung nawala ang kapayapaan mo, kung nawala ang kaluluwa mo, ano ang napala mo? Kaya ang hamon sa atin ay hindi lang maging masipag, kundi making balanse. Magtrabaho ka, pero huwag mong kalimutan magdasal. Magtagumpay ka, pero huwag mong kalimutan ang Diyos. Maging abala ka, pero siguraduhin mong may oras ka para sa katahimikan. Mga kapatid, minsan kailangan mong huminto. Hindi dahil wala kang gagawin, kundi dahil may mas mahalagang kailangan mong gawin, ang makipag-usap sa Diyos. Maklaan ka ng oras, kahit ilang minuto lang para tumahimik, para makinig, para maalala kung sino ka at kanino ka. Dahil sa katahimikan, doon ka muling binubuo nga Diyos. Doon ka niya pinapalakas. Doon mo muling natatagpuan ang sarili mong nawala sa sobrang ingay ng mundo.
Kaya kung ikaw ngayon pagod, abala, halos wala ng oras kahit huminga, ito ang paanyaya sa iyong Diyos. Anak, huminto ka muna. Hindi mo kailangan gawin ang lahat, pero kailangan mo ako at kailangan mo ring alagaan ang iyong kaluluwa. Mga kapatid, ang tunay na buhay ay hindi lang tungkol sa pagiging productive, kundi sa pagiging konektado sa Diyos. At kapag natutunan mong balansehin ang lahat, dun mo mararanasan hindi lang tagumpay sa mundo, kundi kapayapaan sa puso na tanging ang Diyos lang ang makakapagbigay. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, parang kasalanan na ang magpahinga. Kapag nagpahinga ka, sasabihin na mundo, tamat ka. Kapag huminto ka, sasabihin nila, napag-iwanan ka na, pero hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw. Ang pahinga ay hindi kahinaan, ito ay utos ng Diyos. O mga kapatid, utos. Mula panong simula, itinuro na ito na Diyos. Hindi dahil napagod siya, kundi dahil alam niya na mapapagod tayo. Pero bakit maraming tao ngayon ubos na? May manaktatrabaho nang walang tigil. May makamakulang na inubos ang sarili para sa pamilya. May mga kabataan na pinupuno ang araw ng pressure at expectations. May mga taong nagbibigay, pero wala nang natitira para sa sarili nila. At sa huli, wala nang lakas, wala nang sigla, wala nang kapayapaan. Kapatid, pakinggan ninyo ito. Hindi ka pwedeng magbigay kung ikaw ay ubos na. Hindi ka makakapagmahal kung ikaw mismo ay pagod na pagod. Kaya nga ang pahinga, hindi ito luho, hindi ito bonus. Ito ay pangangailangan. Kapag nagpapahinga ka, hindi ka tumatakas sa responsibilidad. Pinapalakas mo ang sarili mo para magpatuloy. Kapag humihinto ka sandali, hindi ka nahuhuli, inaayos kang Diyos. Dahil sa pahinga, bumabalik ang lakas ng katawan mo, lumilinaw ang isip mo, at higit sa lahat, lumalalim ang kaluluwa mo. Pero ang problema, marami sa ating marunong magtrabaho pero hindi marunong magipahinga. Kapag nagpapahinga, guilty. Kapag walang ginagawa, hindi mapakali. Parang kailangan laging may ginagawa para may halaga. Pero mga kapatid, ang halaga mo hindi nasusukat sa dami ng ginagawa mo. Ang halaga mo nanggagaling sa Diyos na nagmamahal sa iyo kahit ikaw ay tahimik, kahit ikaw ay nagpapahinga. Kaya kung ikaw ngayon pagod na pagod, halos hindi na makahinga, ito ang paanyaya na Diyos sa'yo. Anak, halika muna. Iwan mo muna ang trabaho. Ilagay mo muna ang bigat na dala mo. Magpahinga ka sa piling ko. Mga kapatid, minsan ang pinaka-spiritual na bagay na pwede mong gawin ay hindi magtrabaho, kundi magpahinga sa presensya ng Diyos. Tumahimik ka,
huminga ka, manalangin ka kahit simpleng usapan lang sa kanya at doon sa katahimikan, mararamdaman mo hindi ka nag-iisa, hindi mo kailangang dalhin ang lahat. At may Diyos na handang magpuno sa lahat ng kakulangan mo. Kaya tandaan mo ito, magpahinga ka hindi para tumigil, kundi para magpatuloy ng mas malakas. At balang araw, masasabi mo, Panginoon, salamat sa pahingang ibinigay mo dahil doon muli mo akong binuhay. Mga kapatid, minsan iniisip natin, kaya pa natin, konti pa, push pa, trabaho pa, hanggang sa isang araw, bumigay na ang katawan, bumigat na ang puso, at nasira na ang relasyon. Dahil ang ang kakulangan sa pahinga, hindi lang simpleng pagod. Ito ay dahan-dahang pagkasira. Tingnan ninyo ang nangyayari sa maraming tao ngayon. May mga nakakasakit hindi dahil mahina, kundi dahil hindi na nakpahinga. May mga laging irritable hindi dahil masama ang ugali, kundi dahil sobrang pagod na. May pamilya na nagkakalayo hindi dahil walang pagmamahal, kundi dahil wala ng oras at lakas para magmahal. Mga kapatid, ang pagod na hindi pinapansin, nagiging sakit. Ang stress na hindi inaayos, nagiging galit. At ang pusong laging ubos, nahihirapang magmahal. Kaya huwag nating hintayin na bumigay tayo bago tayo matutong huminto. Dahil ang Diyos, hindi lang siya Diyos na trabaho, siya rin ay Diyos ng tamang ritmo. Isang ritmo na nagbibigay buhay, hindi sumisira. Magtrabaho, magpahinga, at magpatuloy muli. Simple, pero napakalalim. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo sa isang araw. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng sobrang pagod. Minsan, kailangan mo lang ng maikling pahinga. 5 minuto, 10 minuto, 15 minuto para huminga, para uminom tubig, para tumahimik, para maalala ang Diyos. Otok katapos, bumalik ka, mas malinaw ang isip, mas magaan ang puso. Mga kapatid, ang problema natin minsan, extreme tayo, sobrang sipag hanggang sa maubos. O sobrang tamad hanggang sa walang mangyari. Pero ang tawag ng Diyos sa atin, balanse. Hindi sobra, hindi kulang, kundi tama. Dahil sa tamang ritmo, mas nagiging mayos ang katawan mo, mas nagiging malinaw ang isip mo, mas nagiging mahinahon ang pakikitungo mo sa iba, at mas nagiging bukas ang puso mo sa Diyos. Kaya kung ikaw ngayon, pagod na, stress na, parang laking nakmamadali, ito ang paalala sa iyo. Huminto ka muna, hindi ka robot. May katawan ka na kailangang alagaan. May puso ka na kailangang pakinggan. At may kaluluwa ka na kailangang pakainin. Mga kapatid, ang tunay na lakas hindi galing sa walang tigil na trabaho,
kundi sa marunong magpahinga sa tamang oras. At kapak natutunan mong igalang ang ritmo ng buhay na ibinigay ng Diyos, hindi ka lang magiging productive, magiging buo ka, magiging payapa ka, at magiging handa kang magmahal. Hindi mula sa pagod, kundi mula sa pusong puno muli. Mga kapatid, sa hidna enegay mundo, sa dami ginagawa, sa pagod na alos hindi na may paliwanag, may isang sinaunang paalala ang simbahan na napakalalim, napakasimple. Pero napakakailangan natin ngayon, ora et labora, manalangin at magtrabaho. Hindi lang magtrabaho, hindi lang magdasal, kundi pagsamahin ang dalawa sa tamang balanse. Dahil maraming tao ngayon, mahaling magtrabaho, pero tiyong-tiyo ang kaluluwa. At meron din gustong maging spiritual, pero tumatakbo sa responsibilidad. Pero mga kapatid, ang tunay na buhay Kristiyano, hindi hiwalay ang dasal at gawa. Magkasama sila. Magtrabaho ka, pero nakaugat siya, Diyos. Manalangin ka at hayaan mong baguhin nito ang paraan ng iyong paggawa. At dito pumapasok ang isang katotohanan na madalas nating hindi naiintindihan. Ang panalangin ay hindi lang gawain, ito ang pinakamalalim na pahinga. O, mga kapatid, may pahinga para sa katawan tulok, may pahinga para sa isip katahimikan. Pero may pahinga para sa kaluluwa at iyon ay panalangin. Kapag ikaw ay nananalangin, hindi ka lang nagsasalita, nagpapahinga ka sa presensyang Diyos. Hindi ka lang humihingi, nagpapakarga kang lakas. Hindi ka lang lumalapit, bumabalik ka sa pinanggagalingan mo. Sa mundong puno ng pressure, ang panalangin ang lugar kung saan hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang maging malakas, hindi mo kailangang ayusin agad ang lahat. Pwede ka lang making tutu, pagod, sugatan, umiyak, at doon sa katahimikan, mararamdaman mo na may Diyos na nagsasabi, "Ana, halika, dito ka muna, hindi mo kailangang dalhin ang lahat. Ako ang magpapahinga sa iyo." Mga kapatid, kaya kung ikaw ngayon sobrang busy, sobrang pagod, halos wala ng lakas, baka hindi mo kailangan ng mas maraming oras para magtrabaho. Baka ang kailangan mo sandali para manalangin. Hindi kailangang mahaba. Hindi kailangang perpekto. Isang tahimik na sandali lang. Isang malalim na hinga. Isang simpleng, "Lord, nandito po ako." At doon sa simpleng panalangin na iyon, unti-unti mong mararamdaman, bumabalik ang kapayapaan, lumalakas ang luminilinaw ang isip dahil muli kang nakakonek sa Diyos. Mga kapatid, ang ora et labora ay hindi lang prinsipyo, ito ay paraan ng pamumuhay. Magtrabaho ka, pero huwag mong kalimutan ang Diyos. Manalangin ka at hayaang baguhin nito ang puso mo sa gitna ng trabaho mo. At kapag natutunan mong pagsamahin ang dalawa, hindi ka lang magiging abala, magiging makabuluhan ang buhay mo. Hindi ka lang magiging pagod,
magiging payapa ang puso mo at masasabi mo, Panginoon, sa bawat gawa ko, ikaw ang dahilan. At sa bawat pahinga ko, ikaw ang aking tahanan. Kapatid, kung tatanungin kita ngayon, gusto mo bang maging masaya? Sigurado ako lahat tayo o ang sagot. Pero bakit sa kabila na lahat na hinahabol natin tagumpay, relasyon, ang dami pa rin ang hindi tunay na masaya dahil hinahanap natin ang kaligayahan sa maling lugar. Kaya napakaganda ng simpleng formula na iniwan sa atin ni John Bosco. Isang formula na hindi komplikado, pero totoong gumagana. Maging masaya, mag-aral patuloy na umunlad, manalangin, gumawa ng mabuti sa kapwa. Simple, pero kung isipin mo ng malalim, dito nakatago ang tunay na lihim ng masayang buhay. Mga kapatid, una, maging masaya. Hindi ibig sabihin nito na wala kang problema. Hindi ibig sabihin nito na perpekto ang buhay mo. Ang ibig sabihin, pinipili mong maging masaya sa kabilang lahat. Sa panahon ngayon na punong reklamo, inggit at comparison, ang pagiging masaya ay isang desisyon. Desisyon na magpasalamat kahit kulang. Desisyon na umiti kahit pagod. Desisyon na makita ang biyaya kahit may pinagdadaanan. Pangalawa, mag-aral. Hindi lang sa eskwela, kundi sa buhay. Patuloy kang matuto, patuloy kang lumago. Dahil ang taong hindi lumalago, unti-unting nawawalan ng direksyon at nawawalan ng sigla. Pangatlo, manalangin. Makapatid, ito ang pusong lahat. Pwede kang maging masaya sandali, pwede kang umunlad, pwede kang gumawa ng mabuti, pero kung wala ang Diyos, kulang pa rin. Dahil ang tunay na kapayapaan, hindi galing sa mundo, galing sa relasyon mo sa Diyos. At panghuli, gumawa nga mabuti sa kapwa. Alam ninyo, maraming tao ang nakahanap ang saya sa pagtanggap. Pero ang tunay na saya, nagmumula sa pagbibigay. Kapag tumulong ka, kapag nagmahal ka, kapag naging mabuti ka, dun mo mararamdaman ang kakaibang ligaya na hindi kayang ibigay ng pera. Mga kapatid, pagsamahin mo ang apat na ito at makikita mo, hindi mo kailangang maging mayaman para maging masaya. Kailangan mo lang magkaroon ng malinis na konsensya. Dahil sa huli, ang kaligayahan hindi nakadepende sa daming meron ka, kundi sa kapayapaan ng puso mo. At ang kapayapaang iyon nagmumula sa buhay na tama sa harap ng Diyos. Kaya kung gusto mong maging tunay na masaya, huwag mong hanapin sa labas. Simulan mo sa loob, piliin mong maging masaya. Piliin mong umunlad, piliin mong manalangin, piliin mong magmahal. At balang araw, masasabi mo, hindi lang sa salita kundi sa buong buhay mo, Panginoon, salamat dahil natutunan kong ang tunay na kaligayahan ay ikaw. Kapatid, sa mundo ngayon kapag sinabi mong mag-aral, agad nating iniisip para yumaman, para magkaroon
ng magandang trabaho para umasenso. At walang masama doon. Pero hayaan ninyong ituwid natin ang isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na layunin ng pag-aral ay hindi para yumaman kundi para maging mas mabuting tao, mas banal. Dahil kapatid, anong silbi niya matas na edukasyon kung mababa naman ang pagkatao? Anong silbi ng matalinong isip kung ang puso ay punong yabang? Anong silbi ng tagumpay sa mundo kung ang kaluluwa ay napapalayo sa Diyos? Sa panahon ngayon, marami tayong nakikitang matagumpay, maganda ang posisyon, malaki ang kilalang tao, pero tanungin mo ang sarili mo. Mabuti ba silang tao? Mapagkumbaba ba sila? Malapit ba sila sa Diyos? Dahil kung hindi, kulang pa rin. Mga kapatid, ang pag-aaral, hindi lang ito pagdagdang kaalaman. Ito ay pagubog ang puso at pagkatao. Habang natututo ka, dapat mas nagiging maunawain ka. Habang umaangat ka, dapat mas nagiging mapakumbaba ka. Habang lumalawak ang isip mo, dapat mas lumalalim ang pananampalataya mo. Kasi kung hindi ka lumaki lang ang ego mo. Mga kapatid, ang tunay na tagumpay, hindi sinusukat sa laking bahay, hindi sa daming hindi sa daming nakakakilala sa iyo. Sinusukat ito sa kabutihan ng puso mo at salapit mo sa Diyos. Dahil sa huli, hindi tatanungin ng Diyos kung gaano kakayaman, kundi kung gaano ka nagmahal. Hindi niya tatanungin kung ilang degree ang natapos mo, kundi kung paano mo ginamit ang talino mo para tumulong sa iba. Kaya kung ikaw ay nag-aaral ngayon, huwag mong gawin lang para sa pera. Huwag mong gawin lang para sa tagumpay. Gawin mo ito para maging mas mabuting anak, mas mabuting kaibigan, mas mabuting tao, at higit sa lahat, mas banal na lingkod ng Diyos. Mga kapatid, kapag pinagsama mo ang kaalaman at kabutihan, talino at kababaang loob, tagumpay at pananampalataya, dun mo mararanasan ang tunay na buhay. At balang araw, hindi mo sasabihin, ang dami kong naipon, kundi sasabihin mo, Panginoon, salamat. Hindi lang ako natuto, naging mas mabuti akong tao, at mas napalapit ako sa iyo. Mga kapatid, minsan akala natin ang panalangin ay puro salita lang. Mahabang dasal, magagandang linya, tamang forma. Pero ang totoo, ang panalangin hindi lang pagsasalita. Ito ay pagbubukas kang puso sa Diyos. Dahil kahit gaano kaganda ang sinasabi mo, kung sarado ang puso mo, hindi iyon tunay na panalangin. At kahit simpleng salita lang, kahit Lord, pagod na po ako, pero bukas ang puso mo, iyon ang panalangin na umaabot sa langit. Mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming tao ang tahimik na may dinadalang bigat, problema sa pamilya, utang, sakit, takot sa kinabukasan, mga sugat na hindi masabi sa iba. At ang ginagawa natin, kinakaya, kinikimkim,
tinatago, ngunit dumaday tingang punto. Hindi na kayang puso. Doon pumapasok ang paanyayan, Diyos. Ana, buksan mo sa akin ang puso mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo. Lumapit ka kung ano ka ngayon. Umiyo ka, lumapit ka. Pagod ka, lumapit ka. Gali ka, lumapi ka. Nalilito ka, lumapit ka. Dahil sa panalangin, ibinubuhos mo ang bigat na dala mo at tinatanggap mo ang kapayapaan na galing sa Diyos. Mga kapatid, ang panalangin ay lugar ng pagpapalaya. Doon mo inilalabas ang sakit. Doon ka umiyak ng walang takot. Doon ka naririnig ng Diyos kahit walang salita. At habang ikaw ay nagbubukas, unti-unti mong mararamdaman, gumagaan ang dibdib mo, lumilinaw ang isip mo, at may lakas na bumabalik sa iyo. Hindi dahil nawala agad ang problema, kundi dahil hindi mo na ito dinadala mag-isa. Kapatid, maraming tao ang nakahanap nga lakas sa labas. Sa pera, sa tao, sa distraction. Pero ang tunay na lakas, nagmumula sa pusong marunong magbukas sa Diyos. Kaya kung ikaw ngayon, punong-puno na halos hindi na makahengka, huwag mong sarilinin. Lumapit ka sa Diyos at sabihin mo lang, Lord, ito po ako. Pagod, sugatan, pero lumalapit pa rin. Ikaw na po ang bahala sa akin. At doon sa simpleng panalangin na iyon, magsisimula ang paghaleng. Magsisimula ang kapayapaan. Magsisimula ang bagong lakas. Mga kapatid, ang panalangin ay hindi pagtakas sa problema. Ito ang lakas para harapin ang lahat. At kapag natutunan mong buksan ang puso mo sa Diyos, masasabi mo, Panginoon, hindi mo akatinales ang problema ko, pero pinalakas mo ako at iyon ang himalang kailangan ko. Kapatid, madaling maging mabuti sa taong mabuti sa'yo. Madaling gumiti sa taong gumingiti sa'yo. Madaling magmahal sa taong mahal ka rin. Pero ang tanong, kaya mo bang maging mabuti sa taong nanakit sa'yo? Kaya mo bang magpatawad sa taong hindi man lang humingi ng tawad? Dito nasusukat ang tunay na pusong isang Kristiyano. Dahil sa panahon natin na yun, kapag nasaktan ka, ang instinct agad gumanti. Kapag niloko ka, lumayo at magtanim ng galit. Kapag nasaktan ka, isara ang puso. Bakit ako magiging mabuti kung hindi naman sila mabuti sa akin? Pero mga kapatid, hindi ganito ang paraan ng Diyos. Ang Diyos hindi nagmamahal dahil karapat-dapat tayo. Nagmamahal siya kahit hindi tayo karapat-dapat. At tinatawag niya tayo na gawin din iyon. Mahirap. Masakit. Parang hindi makatarungan. Pero tandaan mo ito. Ang kabutihan mo ay hindi nakadepende sa ugali ng iba, kundi sa puso mo sa harap ng Diyos. Kapag pinili mong maging mabuti, kahit
nasaktan ka, hindi ka nagiging mahina, nagiging katulad ka ni Kristo. Mga kapatid, hindi ibig sabihin nito na hayaan mong abusuhin ka. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na maktatakdang hangganan. Pero kahit may hangganan, pwede ka pa ring magpatawad. Pwede ka pa ring magdasal para sa kanila. Pwede ka pa ring pumili kabutihan kaysa galit. Dahil sa huli, ang galit unti-unting sumisira sa iyo. Ang kabutihan unti-unting nagpapalaya sa iyo. At tandaan ninyo ito, mga kapatid, walang kabutihan na nasasayang sa matang Diyos. Kahit hindi ka pasalamatan, kahit hindi ka maintindihan, kahit hindi ka suklian, nakikitang Diyos ang lahat at sa tamang panahon, siya mismo ang gaganti hindi sa pakihiganti kundi sa pagpapala. Kaya kung ikaw ngayon may sugat sa puso, may taong nanakit sa iyo, may taong hindi naging patas, ito ang paanyaya sa iyong Diyos. Ana, huwag mong hayaan na ang sakit ang magbago sa iyo. Hayaan mong ang pag-ibig ko ang humubog sa iyo. Mga kapatid, ang tunay na lakas ay hindi sa paganti, kundi sa pagpilingang kabutihan kahit nasasaktan. At balang araw, makikita mo habang iniisip mo na ikaw ang talo. Ikaw pala ang tunay na nanalo. Dahil pinili mong magmahal kahit mahirap at masasabi mo, Panginoon, salamat. Dahil tinuruan mo akong maging mabuti. Hindi dahil madali, kundi dahil tama. Kapatid, bago matapos ang isang araw, bago tayo matulog, bago natin ipikit ang ating mata, napakahalaga na marunong tayong tumigil, manahimik, at suriin ang ating sarili. Dahil ang madali tayong tumingin sa maling ang iba, pero hirap na hirap tayong harapin ang mali sa sarili natin. Ang dami nating napapansin sa kapwa. Ugali nila, pakukulang nila, kasalanan nila. Pero kapag tayo na ang tatanungin ng Diyos, madalas ang sagot natin ay depensa, dahilang palusot. Pero mga kapatid, hindi tayo lalago kung puro palusot. Hindi tayo gagaling kung ayaw nating aminin ang sugat. Hindi tayo magbabago kung lagi nating ipinagtatanggol ang mali. Kaya napakahalaga nga araw-araw na pagsusuri ng konsensya. Hindi para husgahan ang sarili, kundi para hayaang liwanagan tayo ng Diyos. At marahil, magandang tanungin natin ang ating sariling apat na simpleng tanong. Una, masaya ba ako? Hindi yung saya na puro tawanan lang. Hindi yung saya na nakukuha sa luho, sa likes, sa papuring tao. Kundi yung mas malalim na tanong, may kapayapaan ba sa puso ko? Dahil may mga taong palaging nakangiti sa labas, pero basag na pala sa loob. May mga taong mukhang successful, pero ubos na ubos naman ang kaluluwa. Kaya itanong mo sa sarili mo, masaya ba talaga ako o nagpapanggap lang akong, okay? Payapa ba ang puso ko o punong inggit, galit, at takot? Dahil mga kapatid, ang tunay na kaligayahan ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon, kundi sa malinis na
puso at maayos na relasyon sa Diyos. Ikalawa, lumalago ba ako? Hindi lang sa pera, hindi lang sa edad, hindi lang sa trabaho, kundi sa pagkatao, sa kababang loob, sa pananampalataya, sa pagmamahal sa kapwa. Tanungin mo ang sarili mo, mas mabuti ba akong tao ngayon kaysa dati? Mas mapagpasensya ba ako? Mas marunong ba akong magpatawad? Mas malapit ba ako sa Diyos? Dahil nakakalungkot, mga kapatid, na may taong tumatanda pero hindi lumalalim. Dumadami ang alam pero hindi gumaganda ang puso. At napakadelikado niyan dahil ang gusto ni Diyos hindi lang tayo maging abala kundi making banal. Ikatlo, marunong pa ba akong manalangin? Hindi nagdasal ba akong memorize prayer? Kundi naibukas ko ba ang puso ko sa Diyos? Sa daming ginagawa natin araw-araw, ang bilis nating makalimot sa panalangin. Paggising, cellphone agad. Pagod sa trabaho, tulog agad. May problema, panik agad. May blessing, minsan nakakalimutang magpasalamat. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Nakausap ko ba ang Diyos ngayon? Naalala ko ba siya? O buong araw akong nabuhay na parabang kaya ko ang lahat ng wala siya? Kapatid, kapag nawawala ang panalangin, unti-unting natutuyo ang kaluluwa. Kapag nawawala ang pakikipag-usap sa Diyos, unti-unting lumalamig ang puso. At kapag malamig na ang puso, madali nang pumasok ang tukso, yabang, galit, at kasalanan. Ikapat, mabuti ba ako? Napakasimpleng tanong, pero napakalalim. Hindi sapat na relihiyoso ka. Hindi sapat na nagsisimba ka. Hindi sapat na marami kang alam tungkol sa Diyos. Ang tanong ay, mabuti ka ba? Paano ka magsalita sa bahay? Paano ka makitungo sa magulang mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa katrabaho mo, sa taong walang pakinabang sa'yo? Dahil maraming tao ang mabait sa simbahan, pero masakit magsalita sa bahay. Mapagdasal sa harap ng altar, pero mapangmata sa kapwa. Mukhang banal sa labas, pero walang awa sa loob. Kaya mga kapatid, ang totoong kabanalan ay hindi lang nasa labi. Nakikita ito sa ugali, sa pakikitungo, sa kabutihan ng puso. At pagkatapos dapat na tanong na iyan, may isa pang napakahalagang paalala. Huwag mong bigyang katiran ang pagkakamali mo. Ayusin mo ito habang may oras pa. Napakarami sa atin ang makaling makpaliwanag na mali. Ganito lang ako, napuno lang ako, kasalanan din naman nila, lahat naman nakakamali. O toto, lahat nakakamali, pero hindi ibig sabihin niyan mananatili na lang tayo sa pagkakamali. Mga kapatid, kapag ang mali ay nilalagyan mong palusot, hindi ka nagbabago. Kapag ang kasalanan ay laging ipinagtatanggol, unti-unti nang tumitigas ang puso. At tandaan ninyo ito, ang pusong marunong umamin, pusong kayang baguhin ng Diyos, pero ang pusong laging may dahilan. Unti-unting hindi na marunong magsisi. Kaya habang may panahon pa, habang may hininga pa, habang kaya pang humingi ng tawad, habang pwede, pang itama ang mali, gawin mo na. Kung may nasaktan ka, lumapit ka.
Kung may mali kang ugali, aminin mo. Kung may kasalanan kang inulit-ulit, ipagkumpisal mo. Kung may relasyon kang nasisira dahil sa piride, ibaba mo ang sarili mo. Huwag mong hintayin na maging hulyang lahat. Dahil may mga pagkataon sa buhay, isang tawad na hindi nasabi, isang yakap na hindi naibigay, isang pagkakamaling hindi inayos, at habang buhay na pinagsisisihan. Mga kapatid, ang pagsusuri sa sarili araw-araw ay hindi para mawalan kang pag-asa. Kabaliktaran, ito ay para makita mo kung saan ka pa kailangang hilumin nga Diyos. Kung saan ka pa kailangang baguhin. Kung saan ka pa kailangang palapitin sa Kanya. Kaya ngayong gabi, o sa pagtatapos ng bawat araw, sandali kang tumahimik at itanong mo sa sarili mo, masaya ba ako? Lumalago ba ako? Nananalangin ba ako? Mabuti ba ako? At kung may makita kang mali, huwag kang matakot. Huwag kang gumawa ng palusot. Huwag kang tumakbo. Lumapit ka sa Diyos at sabihin mo, Panginoon, ito po ako. Hindi perpekto. May makamali. May masugat. May mga bahagi ng puso kong kailangan pang baguhin. Pero ayokong manatili sa ganito. Habang may oras pa, baguhin mo ako. Habang may panahon pa, ayusin mo ako. Habang may buhay, pailapit mo ako sa iyo. Mga kapatid, ang taong marunong magsuri sa sarili ay taong hindi nawawala. Dahil araw-araw siyang itinutuwid ng Diyos. Araw-araw siyang nililinis. Araw-araw siyang binabago. At iyan ang tunay na biyaya, hindi ang making perpekto akad, kundi ang maging mapagpakumbabang, handang makbago habang may oras pa. Mga kapatid, kung may isang mensahe kang dapat dalhin sa puso mo, isang katotohanan na hahawakan mo kahit gaano kahirap ang buhay. Ito iyon. Huwag na huwag kang susuko. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil may Diyos na kasama mo sa bawat laban. Sa panahon natin ngayon punong kaguluhan, takot, pagod at kawalan ng katiyakan. Napakadaling bumitaw, napakadaling sabihin, tama na, hindi ko na kaya. Pero mga kapatid, ang buhay ay hindi laban nege, mabilis sumuko. Ito ay laban ng marunong magtiyaga sa pananampalataya. Kaya kung ikaw ay lumalaban ngayon, pagod ka na, magpahinga ka. Pero huwag kang titigil, nasasaktan ka. Umiyak ka, pero huwag mong isuko ang laban. Nalilito ka, manalangin ka, pero huwag mong talikuran ang Diyos. Dahil tandaan mo ito, ang pahinga ay bahagi nga laban hindi ito pagtalikod. Ang pagluha ay hindi kahinaan ito, ay paglilinis ng puso. Ang paghihintay ay hindi pag-aasaya, ito ay paghahandang Diyos. Mga kapatid, matuto tayong mamuhay ng may balanse. Magtrabaho ka, pero huwag mong kalimutan magpahinga. Magpahinga ka, pero huwag mong kalimutan ang misyon mo. Magtagumpay ka, pero panatilihin mong mapakumbaba ang puso mo. Dahil maraming tao, umaangat ang buhay,
pero nawawala ang kaluluwa. Nagiging successful pero nawawalan ng kapayapaan, kaya hawag mong hayaang mangyari iyon sa iyo. Panatilihin mong mapagkumbaba ang puso mo dahil ang lahat ng meron ka galing sa Diyos. Panatilihin mong buhay ang panalangin mo dahil doon ka kumukuha ng lakas araw-araw. Panatilihin mong lumalago ang sarili mo, hindi lang sa kakayahan, kundi sa kabutihan. At panatilihin mong mabuti ang puso mo sa kapwa. Kahit mahirap, kahit hindi ka suklian. Mga kapatid, ito ang tunay na landas ng isang makabuluhang buhay. Pananampalataya, balansa, kababang loob, panalangin, paglago, kabutihan, at sa gitna ng lahat ng ito, paktitiyaha. Dahil sa huli, hindi ang pinakamatalino ang nananalo. Hindi ang pinakamayaman ang tunay na matagumpay. Hindi ang pinakamalakas ang tumatagal, kundi ang hindi sumusuko, ang patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Ang marunong bumangon ulit at ulit. Kaya kung ikaw ngayon nasa gitna ang laban, pakinggan mo ito na parang bulong ng Diyos sa puso mo, anak, huwag kang susuko, hindi pa tapos ang kwento mo, kasama mo ako. At kung mananatili kang tapat, dadalhin kita sa tagumpay na inihanda ko para sa iyo. At balang araw, sa dulo ng lahat na iyong pinagdaanan, hindi mo lang sasabihin na kaya ko, kundi buong pusong ipapahayag mo, Panginoon, salamat dahil hindi mo ako pinabayaan at hindi rin ako sumuko.